Bruha, huwag mo akong hawakan. Ikaw na bruha. Swerte mo, bata. Nilason ako ng kaaway ko. Kaya napilitan akong gawin ito. Tama na. Hayaan mo na siyang mabuhay sa ngayon. Tungkol sa nangyari na yon, walang sinuman ang pwedeng makaalam. Kung malaman kong nagkukwento ka sa labas, alam mo na ang magiging resulta. Ano ang pangalan mo? Lene. Sa ngayon, wala ka pang karapatan na malaman kung sino ako. At kahit na malaman mo na, wala itong magandang dulot sa iyo. Kung darating ang araw na makapasok ka sa pundasyon, syempre malalaman mo kung sino ako. Ngunit sa iyong kakayahan, takot akong wala ng araw na yon. Pundasyon. Kailan kaya ako makararating dito? Aba, yung babae, sinira pa ang damit ko. Sobrang nagmamadali. Hindi ko nga alam kung anong pangalan niya. Matapos akong buliin, ang misteryo pa. Sobrang walang responsibilidad. Yung iba, may mga golden fingers sa paglipat. Ako, isang walang silbi na may mababang espiritu. Ang mga kasama ko sa pagsasanay ay nasa ikalimang antas na ng pagbuo ng ki. Ako ay nasa unang antas pa lang. Karapat dapat lang na magputol ng kahoy dito sa sirasirang Huangshan. Magputol ng kahoy. Tapos na, tapos na. Nawala ako ng 1 oras dahil sa babaeng ito. Hindi ko matatapos ang misyon ko ngayon. Gu Shuangcheng, ano bang ginawa mo? Bakit ang konti ng panggato ngayon? Ginoong Gong, masama po ang pakiramdam ko ngayon. Pwede po bang bukas ko na lang bawiin? Lanan, akala mo ba ang Kinyunsek ay bahay mo? Gagawin mo na lang ang gusto mo. Hehe. Pero naman, hindi rin naman imposible na tulungan kitang mag-isip ng paraan. Hindi ba kahapon mo lang natanggap ang sahod mo? Basta ibigay mo sa akin ang mga piraso ng Spirit Stone na yon. Ako na ang bahala sa pag-ayos ng bagay na ito para sa'yo. Gong, Ginoong Gong, kailangan ko po ang 6 na mababang uri ng Spirit Stone para sa pag-ensayo. Napakakaunti na nga ng spiritual energy dito sa labas. Kung walang tulong ng mga batong espiritu, hindi na ako kailanman makakapagsanay sa buhay kong ito. You! Ikaw na isang inutil na may 5 bituing mababang uri ng espiritual na ugat. Mag-ensayo ka pa ba? Kahit mag-ensayo ka hanggang sa susunod mong buhay, hindi ka pa rin aabot sa 2nd antas ng paglinis ng enerhiya. Itong batong espiritu ngayon, ibibigay mo kahit ayaw mo. Lene, kung hindi mo ibibigay ngayon, mamamatay ka dahil sa iyong kasalanan ng katamaran. At kukunin ko ang iyong espiritual na bato. Hehe. Sa totoo lang, marami sa inyo ang mga aliping disipulo. Kahit patayin kita, walang magmamalasakit. Kaya't pinapayuhan kita na maging matalino. Bakit ganyan ang trato mo sa akin, Diyos ko? Kung ganito na lang sana dati, talagang nakakainis. Hahaha. Isang araw. Ako, si Gu Shuangcheng, ay maghihiganti sa kahihiyan ngayon. Ano itong bagay na ito? Kakaiba, kanina wala ito. Ay. Ano ito? Paano ito napunta sa isip ko? Lumabas ka dito. Ano itong kababalaghan na ito? May puno sa kamay ko. Mas mabuti pang nasa isip ko na lang. Ay naku. Hindi na ba ako mapapasok ng halimaw sa katawan ko? Tapos na, tapos na. Ano na ang gagawin ko? Sige na nga. Kung mamamatay, mamamatay na. Basta't sa mundong ito, puro paghihirap lang. Sobrang sakit na. Itong nakakasuklam na si Lao Gong. Hindi tayo itinuturing na tao, hindi ba? At ibinibenta pa ang mga walang gustong basura na pill. Bilang magagandang gamot sa atin. Sana totoo itong gathering key pill. Kahit na ako ay may mababang kalidad na espiritual na ugat. Mabilis lang ang aking pagsasanay. Mas mabagal lang ako ng kaunti kumpara sa iba. Pero kung mayroon tayong sapat na pill at espiritual na bato, ay kalimutan na lang. Mas mabuting matulog na lang. Kung hindi, bukas hindi ko maabot ang panggugubat at baka mapalo pa ako. Halos mahuli ako sa tulog. Lanan, bakit kulang ng 1 piraso ang aking walang silbi na pill? Baka nahulog sa lupa. Imposible naman. Walang sinuman ang magnanakaw ng bagay na ito. Paano naman wala? Ay. Sige na. Magmadali ka at magtrabaho na. Kahapon, inabisuhan ng matanda ng Kinyonmen. Na simula bukas, ang dami ng panggugupit ng kahoy ay dapat doblehin. Kaya't nagdagdag ako ng 1 tao para tumulong sa pagpuputol ng kahoy. Lumipas na. Kung hindi matatapos ang gawain bukas, kayo ang tatanungin ko. Ano ang pangalan mo?
Ang pangalan ko ay Wang Fiu. Nakaaway ka ba si Ginoong Gong? Kung hindi, bakit ka pinadala dito para magtipon ng kahoy? Ako. Ay. Wag na lang pag-usapan. Sige, kung ayaw pag-usapan, ayaw na lang. Tara, magtrabaho na tayo. Kapatid, sa susunod na gabi, mas marami akong puputol. Para hindi na kita madrag. Hindi ganun kadali ang mga bagay-bagay. Gaano karami ang kaya nating putulin araw-araw? Nakaplano na silang lahat. Ay, kalimutan mo na. Magpakatatag na lang ako bukas. Kung hindi, pareho tayong papaluin ni Gong. Bumalik ka na sa akin ngayon para magpahinga. Bukas, magtutulungan tayo ulit. Ay, titignan ko kung nandoon pa ang punong iyon sa isip ko. Ay, ano ito? Ang siksik ng espiritual na enerhiya. Ang punong ito ay napakamahimala. Siguradong ito ay espiritual na prutas. Sarap. Ang prutas na ito ay talagang nakakabuhay sa aking mga buto at kalamnan. Grabe, parang himala ito. Pero saan niya ba galing ang puting prutas na ito? Ang punlang ito ba mismo ang nagpalago nito? O paano nga ba ito nangyari? Baka naman sinipsip ng punong ito ang sirang elixir. Tapos ginawa nitong espiritual na prutas ang sirang elixir. Ha? Wala namang puwang para ipasok ito ah. Ay. Grabe, ang galing talaga nito. So yung mga sirang pil kahapon, kinain talaga ng punong ito. Pero bakit hindi pa lumalabas ang prutas ng espiritual na enerhiya? Kailangan ba talagang maghintay ng ilang oras? Bahala na. Matutulog muna ako. Tingnan ko na lang bukas kung ano na ang nangyari. Ay, hindi ito tama. Naalala ko na kahapon, ang punong ito ay nasa isip ko. Hindi ba kailangan itong ilabas? Kaya bang sumipsip ng basura ng punong ito mula sa paligid? Haha, tama nga. Ang punong ito ay kayamanan. Gamit ang isang basurang pil, nakagawa ng isang napakagandang prutas ng espiritu. Hahaha. 妙哉！但是眼下自己没有时间吸收灵力了，只能等晚上了。 Kapatid, talagang kahanga-hanga ka. Kung ako ay magpuputol ng kahoy ng matagal, sana ay maging kasing galing ko rin. Fiu, anong klaseng espiritual na ugat meron ka? Ako ay isang pambihirang lupa na espiritu. Ano? Ang pambihirang lupa na espiritu ay pinapagawa kang magtipon ng kahoy. Yung mga matandang iyon sa sekta, parang naipit ang utak nila. Nang unang lumabas na ako ay isang pambihirang lupa na espiritu. Lahat ng mga matanda ay sobrang excited. Sino ang mag-aakala na ang liwanag ng batong pagsusuri ay mabilis na humina? Nang tingnan ng mga matanda, doon nila nalaman na ang aking espiritu ay pira-piraso. Ibig sabihin, buong buhay ko, mananatili na lang ako sa antas ng pagninilay. Maliban na lang kung makahanap ako ng gamot na makakapag-ayos sa aking espiritual na ugat. Ngunit sabi ng nakatatanda, kahit ako, maging ang buong mga nakatatanda ng Kinyon Sect ay hindi makakahanap nito. Laging may pagkakataon. Baka isang araw, makatagpo ka nito. Talaga namang natapos ng dalawang ito ang kanilang misyon. Akala ko pa sana ay pwede itong gamitin bilang panghihimok. Para mapabili sila ng ilang basura na pil. Lene, Ginoong tagapangasiwa, yung mga pil na ibinenta nyo dati. Gusto ko pa sana. Hindi ko alam kung pwede nyo pa akong bigyan ng ilan. Yele, itong batang ito. Mukhang hindi natuto mula sa latigong nakuha kahapon. Naiintindihan na. Hahaha. CJ, dahil gusto mo talaga. Sa susunod, bibigyan kita ng mas marami. Isang mababang uri ng espiritual na bato. Bibigyan kita ng 2 walang silbing pil. Salamat, Ginoong Gong. Matuto ka mula kay Gu Shuangcheng. Huwag kang masyadong walang alam. Hahaha. Walang silbi ang mga basura na yan para sa'yo. Pero iba ito para sa akin. Lene, kapag nalampasan ko na ang iyong kakayahan, siguradong makikita mo ang aking galit. Kapatid Gu, bakit mo kailangan ang walang silbi na pil na yon? Kapag kinain mo yon, maaari kang mapoison. Kung hindi ko sasabihin sa tagapangasiwa ng palasyo na gusto kong bumili ng walang silbi na pil, tiyak na mas mahirapan tayo sa kanya ngayon. Bukod dito, gusto ko ring mag-imbak ng ilang walang silbi na pil para maglaro. Mas gusto kong hawakan ang walang silbi na pil at maglaro dito. Isipin na ang hawak ko ay isang magandang pil. Tapos sa huli, parang pinulbos na siya. Salamat, Gu Shixiong, sa pag-aalaga sa akin. Gu Shixiong, ngayon, nakatulong ka sa akin. Dati, napilitan din akong bumili ng ilang walang silbing pil. Buti na lang, hindi ko pa ito naitapon. Ibigay ko na lang sa'yo para magamit. Pupunta na ako. 8 na sirang pildoras. Sapat na yon para maitaas ko ang antas ko sa ikalawang antas ng pagpapalakas ng ki. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito pa ako, sisiguraduhin kong tutulungan kita, para hindi ka masyadong mabugbog. Ganitong sapat na supply ng espiritual na enerhiya. Pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng unang antas ng pagpapalakas ng ki. Talagang mahina ang aking spiritual root. Kaya pala sabi ni Gong na tagapamahala, kahit magpraktis pa ako hanggang sa susunod na buhay,
Hindi ko pa rin malalampasan ang ikatlong antas ng key refining. Pero ngayon, may tulong na ako ng munting punla na ito. Mukhang posible na ring mag-breakthrough. Pero naubos na ang mga sirang pildoras ngayon. Saan pa kaya ako makakakuha ng mga sirang pildoras? Lumilipad. Alam mo ba kung sino pa ang may mga basurang pil? Yung ibinigay mo sa akin, nawasak ko na. Noong nakaraan, kasama ng ilang mga disipulo, napilitan kaming bumili ng basurang pil kay Ginoong Gong. Maraming disipulo ang nagtatapon ng kanilang basurang pil. Sa paanan ng bundok, maaari kang pumunta roon at maghanap. Ayos. Babalik ako kapag wala akong ginagawa. Anong klaseng lugar ito? Nakakatakot naman. Wala. Wala rin dito. Nandito pala. 10 piraso lang. Pero ayos na rin. Zhao Shidi. Nakipag-ugnayan na ako sa mga masamang sekta. Mag-aabang sila sa iyo at kay Tanglayang sa loob ng 3 araw. Sa oras na yon, magpanggap kang natalo sa mga masamang sekta. Hayaan mong patayin si Tanglayang mag-isa. Sa ganitong paraan, ang pagkamatay ni Tanglayang ay wala nang kinalaman sa atin. Kapag siya ay namatay, ang lugar kung saan nakatago ang kayamanan ay alam lamang naming dalawa. Sa oras na yon, hati tayo. Tama ka dyan. Akala pa ni Tanglayang na siya lamang ang nakadiscover sa lugar na yon. Hindi niya kailanman may isip na araw na yon ay sinundan namin siya, hahaha. Pero yung mga masamang kulto na nag-iisa ay hindi naman kilala si Tanglayang. Pagdating ng oras ng pag-alis, palihim mong iwisik ang pulbos na ito sa katawan ni Tanglayang. Sa ganitong paraan, malalaman nila kung sino ang papatayin base sa pulbos. Sige, kuya, naintindihan ko na. Tandaan mo. Kailangan sa katawan mismo ni Tanglayang mo iwisik ang pulbos na ito. Huwag kang mag-alala. Kapatid na si Tanglayang. Parang narinig ko na ang pangalang ito dati. Ayos lang, wala naman itong kinalaman sa akin. Kailangan kong bumalik at hayaan ang aking punla na lumunok ng basurang pil. Fiyu, mayroon bang kapatid na si Tanglayang sa ating panlabas na pinto? Tanglayang. Si Tanglayang ay isang disipulo ng Pil Peak sa panlabas na pinto. Palakaibigan siya sa aming mga tagalinis na disipulo. Noong nakaraan, inutusan ako ni Gong na tulungan siyang magbuhat ng mga gamit. Binigyan pa niya ako ng isang mababang uri ng Spirit Stone. Mukhang mabait talaga si Tanglayang. At taga Dan Peak pa siya. Kailangan nating makahanap ng paraan para makakonekta sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng pagkakataong makakuha ng mas maraming sirangdan. Anong ginagawa mo rito? Nakapag-ipon ako ng ilang Spirit Stones para hilingin kay Senior Brother Tang na tumulong magluto ng gamot. Maghintay ka. Swerte mo ngayon. May oras si Senior Brother ngayon. Pero kung wala kang ipapalutong gamot, huwag mo akong sisihin kung parusahan kita ayon sa mga patakaran ng sekta. Maraming salamat. Anong uri ng elixir ang nais mong iproseso? Talagang napakabihira na ang mga alagad na katulong ay makakapagpa-eksperimento ng elixir sa amin. Talagang napakabihira nito. Siguradong matagal mo itong pinag-ipunan. Kapatid na Tang, hindi ako nandito para humingi sa iyo ng elixir. Lanan, hindi ka nga nandito para humingi sa akin ng elixir. Baka naman niloloko mo ako. Kapatid na Tang, nandito ako ngayon para iligtas ang buhay mo. Oh, sige na, sabihin mo. Paano mo ako ililigtas? May isang kapatid na Zhao sa ating sekta at isa pang kapatid. Nakipagsabuatan sila sa mga masamang tao sa labas ng sekta. Kailangan kitang alisin sa loob ng 3 araw. Ano ang batayan mo sa sinasabi mo? Bakit ako dapat maniwala sa iyo? Wala akong ebidensya. Ngunit narinig ko silang nagsasabi. Mukhang nakakita ka ng kayamanan, Ginoong Tang. Sinasabi nilang papatayin ka. Mabuti na lang at magkakasama tayong makakakuha ng kayamanan. Itong salbahin ito. Sabi ko, bakit kailangan niyang sumama sa akin sa labas ng sekta? Ano pa ang narinig mo? Sabi nila, ibubuhos ang isang uri ng pulbos sa iyo. Makikita ka ng mga masamang tao sa pamamagitan ng pulbos. Ayos. Napakabuti. Ginamit na ang pulbos para sa pagtukoy. Ang tapang niyo. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa akin. Ako na ang bahala sa 2 tanga na to. Sige, sabihin mo. Ano bang gusto mong kapalit sa ginawa mo? Hindi ko kayang tanggapin ang gantimpala mo at umalis na lang. Paano kung matakot kang ibunyag ko ang sikreto ng yaman mo? Diretso mo na akong burahin. Sa wakas, tanging ang mga patay ang hindi nagsasalita. Kapatid, gusto kong manatili sa silid ng alchemy. Kahit na maghatid ng tsaa at tubig, ayos lang. Dahil si Ginoong Gong ay hindi ako itinuturing na tao. CJ, kailangan ko ng isang katulong. Hahanapan ko ng paraan para makausap si Ginoong Gong. Hindi mo na kailangang bumalik at magtrabaho bilang katulong. Mukhang may alam ang batang ito sa sitwasyon. Salamat, Ginoong Tang. Sixayozi, pumasok ka. Dalhin mo si Gu Shuangcheng sa loob para makahanap ng matutuluyan. Sa mga susunod na araw, magtrabaho muna siya sa mga simpleng gawain sa ilalim mo. Dito ka titira. Sa tapat ay lugar kung saan nagre-refine ng mga elixir si Senior Brother. Kung walang pahintulot ni Senior Brother, bawal kang lumapit kahit kalahating hakbang. Naiintindihan ko. Salamat, Senior Brother Xiaozai. Lene,
Hindi pwede. 必须想办法 Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis ang batang ito. Paalamin mo siya na hindi madaling maging gantong. Lene, bumangon ka at magtrabaho na. Ay, ngayon, ikaw ang bahalang ayusin ang mga basurang dandito. Ihiwalay at itabi ang mga ito. Kung hindi mo matatapos, dito ka lang mag-aayos buong araw. Dapat sana ay magtagal pa ako dito ng ilang buwan para magkaroon ng pagkakataong makilala ang mga basura na ito. Pero hindi ko inasahan na itong si Xiaozi ay gagawa ng masama sa akin. At sa unang araw pa lang ay pinapunta na ako dito. Hahaha, saktong-sakto sa gusto ko, hehe. Kaya lang, sobrang mabaho nito. Haha, 看来不管是 mukhang kahit anong elixir ay kaya niyang kunin. Ngayon, may pag-asa na akong makapagbuo ng pundasyon, hahaha. 夺我清白， Kinuha mo ang aking babae. Maghintay ka sa akin. 方式需要 Kapatid na Fang, 这些废单 naiayos ko na ang mga basurang elixir na ito. 把那些 Ilagay mo ang mga basurang elixir na yon doon at hayaang matuyo ng ilang araw. Hintayin natin si Kuya Tang na bumalik para siya ang magdesisyon. CJ, 我现在 ayusin ko na ito ngayon. Bakit ko ba siya pinapahirapan ng ganito? 怎么感觉他 Bakit parang tuwang-tuwa pa siya? 难道这里 May tinatago kaya siya? 他要是 Kung talagang ayaw niyang umalis sa silid ng mga elixir, hindi kaya malagay sa panganib ang posisyon ko. Si Gu Shuangcheng ay isa lang naman na nasa unang antas ng key refining. Isang walang kwentang may mababang uri ng 5 elemento na ugat ng espiritu. Ako, mababang uri man, ay may 2 espiritual na ugat, apoy at kahoy. Mas magaling ako kaysa sa kanya. Yun eh, hindi ako iiwan ni senior brother. Sa wakas, narating ko na rin ang perpektong antas ng unang key refining. Pero ang mga ordinaryong espiritual na prutas na ito, wala na talagang malaking silbi. Mukhang kailangan nating maghanap ng ilang mataas na antas. Na basura na elixir para ma-absorb ng punla. Pero anong paraan ang dapat gawin? Nandito ka na, kapatid. Kapatid, okay ka lang ba? 双城， Shuangcheng, 你跟我过来。 sumama ka sa akin sandali. Shuangcheng, umupo ka na. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa akin. Totoong na-ambush ako. Hindi ako mahilig magkaroon ng utang na loob. Sige, sabihin mo. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Kapatid na Tang, basta't makapanatili ako sa iyong silid ng paglikha ng Pildoras. Masaya na ako sa ganito. Kung hindi, babalik ako kay Gong na tagapamahala. Hindi ko maalam kung kailan niya ako mapapatay. Siyempre, kung tutulungan ako ni Kuya Tang sa pag-ensayo, mas lalo akong magiging lubos na nagpapasalamat. Sige, manatili ka lang dito ng payapa. Kapag may oras ako, tutulungan din kita. Ang antas ng iyong pagsasanay ay nasa unang yugto ng paglinis ng enerhiya. Narito ang 5 gathering key pills. Maaaring makatulong ito sa iyo na malampasan ang hadlang. Salamat, kapatid na guro. Sige, lumabas ka na muna. Kung may kailangan ako, tatawagin kita. Lene, tingnan mo ang ngiti niya. Siguradong may ibinigay na kabutihan ang kapatid na guro sa kanya. Bakit siya ay madaling? Nakuha ang atensyon ng nakatatandang kapatid. Nagsikap ako ng maraming taon. At ngayon ay malapit na akong magtagumpay. Hindi ko siya dapat sirain. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaan na manatili dito. Mukhang may galit siya sa akin. Ngayon ay nasa 2 antas na siya ng pagsasanay ng ki. Hindi ko pa rin siya kayang talunin. Kailangan kong mag-ingat sa susunod. Ang bango naman. Simula nang mapadpad ako rito. Ito ang unang beses na nakakita ako ng buo at walang sira na key gathering pill. Ang mga ganitong pildoras ay may antas mula 1 hanggang 10. Sinasabing ang 10 antas na pildoras ay may kakayahang bumuhay ng patay. At masaya na ako na nakakuha ng isang uri na ito, hehe. Hala. Baka pwede rin itong linisin ang gamot na ito. Bukas ng umaga, dapat may lalabas na 1 piraso ng espiritual na lakas. Na mas masagana, 1 puting prutas ng espiritual na lakas. Haha, sobrang excited. Ay. Ito na. Bakit ang espiritual na prutas na ito ay iba sa mga nauna? Wow, ang siksik na espiritual na enerhiya. May kabuang 12 guhit. Naalala ko, mas marami ang bilang ng mga guhit. Mas mataas ang kalidad ng gamot. Ang 12 guhit ay nangangahulugang perpektong antas. Ito ba ay isang pinakamataas na gamot? Baka nasira ang loob ng dating basura na pill. Ang maliit na punla ay makakakuha lamang ng espiritual na gas.
at makakabuo ng espiritual na prutas. At kung kakainin ang magandang pill, mayaangat ito sa pinakamataas na antas. Ang pill na ito ay tiyak na maibebenta ng 1,000 mababang espiritual na bato. Kung ibebenta ito, magiging 10 first grade low-level gathering key pills. At hayaan ang maliit na punla na mag-upgrade para sa walang katapusang pagkopya. Kaya hindi ko na kailangang bantayan ang basura na silid araw-araw. Hahaha. Pero ang ganitong bagay ay okay lang minsan o 2 beses. Kung madalas na, hindi may iwasang mapansin ng mga may masamang balak. Kailangan ko pa rin maging maingat, lalo na. Lene. Sobrang saya. Talagang karapat-dapat sa isang perpektong elixir. Ito ay halos nagdala sa akin sa ikalawang antas ng pagninilay. Ngunit ayon sa aking kasalukuyang bilis ng pagsasanay, talagang napakalayo pa bago ako makabot ang pundasyon. Mukhang malayo pa ang aking tatahakin para malaman kung sino ang nang-api sa akin. Marami pa akong dapat gawin. Ginoo, ano po ang nais ninyong inumin? Mayroon ba kayong mga gamot sa tindahan nyo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa tao? Halimbawa, nakakalason. O kaya'y nakamamatay kapag ininom? Pang-proteksyon lang naman ang balak ko. Kung sakaling may gustong manakit sa akin, uunahan ko na sila. Lanan. Tama ang sinabi mo. Pwede tayong hindi manakit ng tao. Pero hindi pwedeng wala tayong paraan para manakit, tama ba? Ginoo, sumama po kayo sa akin. Ang ganitong klase ng gamot sa aming tindahan. Hindi namin ito inilalantad na binebenta. Ito ang Duan Changdan. Ito ay gawa sa damong pumutol ng bituka, na maaaring magdulot ng labis na pagdurusa at kamatayan. Ito ay isang pampakalma, na may kakayahang magdulot ng pagkalito. Kapag ininom, magdudulot ito ng mga ilusyon. Magkano ang isang piraso ng pampakalma na ito? Kailangan ng 150 piraso ng mababang uri ng espiritual na bato. Napakamahal. Pwede bang tawaran? Hindi na pwedeng mas mura pa. Dahil ang mga halamang ginamit sa mist pill na ito, ay puro dekalidad at puno ng espiritual na enerhiya. Pareho lang ito sa paggawa ng mataas na uri ng espiritual na pildoras. Tignan mo itong pildoras na ito. Pareho lang ito sa mga pildoras na nagpapalakas ng espiritual na enerhiya. Kayang-kaya nitong lokohin ang kalaban. Ang mahal naman nito. Pero sulit naman kung mawawala siya. Bigyan mo ako ng 2. Shuangcheng. Ito ang ilang tuyong halamang gamot. Pakigiling mo ito hanggang maging pulbos. Huwag mong pagkamalian ang pagkakasunod-sunod ng mga halamang gamot. Ito ang unahin mo. At ito ang halamang ito. Dahil kapag nagluluto ako ng elixir, ginagamit ko ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Kung mali ang pagkakasunod-sunod, pwedeng sumabog ang kalan. Sige, kapatid na Tang. Pero maaari bang dalhin ko ito sa bahay at dahan-dahan itong gilingin? Natatakot ako na baka may hangin sa labas na magdala ng pulbos. Siyempre, maaari. Tatawagan kita mamaya. Ihatid mo lang sa akin pagdating ng oras. Bakit hindi ka pa nakakausad sa iyong pagsasanay? Nainom mo na ba yung mga pil na ibinigay ko sa iyo? Nainom ko na. Pero parang kulang pa ng kaunti. Pero malapit na rin. Mag-aral ka ng mabuti. Hindi ka pa umabot sa ikalawang antas ng ki. Maraming bagay ang hindi mo kayang gawin para sa akin. Sige, kapatid Tang. Pagsisikapan kong mag-aral. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon. Ang ganitong uri ng gawain sa mga halamang gamot ay hindi dapat magkamali. Ngunit dito madalas nagkakaroon ng problema. Basta't samantalahin ang pagkakataong ito. Bigyan mo ng pampatulog ang batang ito. Siguradong magkakamali siya. Sa ugali ni kapatid Tang, siguradong hindi na siya muling gagamitin. Kapatid Fang, anong ginagawa mo dito? Shuangcheng, tawagin mo akong kapatid. Wala naman akong naibigay na kabutihan sa iyo. Ito ay 2 pil ng ki na makakatulong sa iyong pagsasanay. Kapag ininom mo ito, makakatulong ito sa iyo na makalagpas sa ikalawang antas ng ki refining. Bakit biglang naging mabait ang batang ito? May kakaiba. Pero may sarili akong punong maliit. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga pil. Kaya't maraming salamat, kapatid na Fang. Dapat magpursige ka na sa iyong pagsasanay, Shuangcheng. Sinasanay ko na ang aking sarili. Ngunit masyado akong mahina. Bakit hindi mo nalang lunukin ang pil na ito? Mukhang nakatigil ang iyong lakas sa unang antas. Baka pagkatapos mong inumin, makakabot ka na sa pangalawang antas. Kapag naghatid ka ng gamot mamaya, maaaring mapansin ka ni Senior Tang. Pagbutihin mo muna ang pagpino ng 2 gathering key pills na ito. Tapos ako na ang bahala dito.
Talagang mahusay magpanggap ang batang ito. 要不说 Kung hindi ko agad napansin ang kanyang masamang intensyon, baka talagang naloko na ako niya. Salamat na lang sa iyo, kapatid na guro. 难道这小 Hindi ba't ang batang punong ito ay makakapag-refine din ng pil sa loob ng tiyan ko? Anong klaseng kalokohan itong pampatulog na ito? Bakit wala namang epekto? Xuancheng, kumain ka na rin ng isa pa. Mas maganda ang epekto kung sabay. Lanan. CJ, maglalabas ako ng kaunting lason para hindi siya magduda. Talagang may lason ang gamot na ito. Mukhang hindi talaga mabuti ang intensyon ng taong ito. 自己 Buti na lang bumili ako ng 2 piraso. Dapat ngayon ay umuubra na ang gamot. Hi! Xiao Zai, pumasok ka sa kwarto ko saglit. Mas mabuti pang umalis ka na agad. 免得一会儿 Para hindi magkaabala mamaya. 顾双 Si Gu Shuangcheng ay mananatili sa akin. Haha. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa maliit na punong ito. Pagkatapos nitong sumipsip ng 2 lason, ano kayang lalabas na 2 sa akin? Hindi naman siguro ito magbibigay ng mas nakalalasong 2, di ba? Talaga namang matindi ka, Shik Fang. Ang damdamin ng 2 lason na pil ay naitala ni Gu. Sa wakas ay natapos na ang mga halamang gamot. Teka, tingnan ko kung ano na ang nangyari sa pil. Yung 2 lason na pil ay naging ganap na lason na pil. Ang aking mababang ugat ng espiritu sa 5 elemento. Talaga bang may ganitong walang silbi na pil? Ay. Anong nangyayari dito? 怎么感觉 Bakit parang nabara ang aking mga ugat ng espiritu? Baka nasa bottleneck na ako. Pakiramdam ko sasabog na ako. Grabe, 这小树苗 ang lupit ng munting punong ito. Sa wakas, nasa 2 antas na ako ng paglinis ng espiritu. Kailangan ko pa ng mas marami at mas magagandang elixir para mapabuti ang aking kakayahan. Haha. 不过说 Pero sa totoo lang, kailangan ko ring pasalamatan ang 2 lason na elixir mula kay Fang Xiaozi. Kung alam lang niya, 不知道他会 hindi ko alam kung magagalit siya, haha. 而且这样 At sa ganitong paraan, may dahilan na akong makagawa ng breakthrough. Kung hindi, mabilis akong makakaabot sa 2 antas. Paano kung magduda ulit si Kuya Tang sa akin, na may tinatago akong mahalagang bagay? Kapag naisip niya yon, siguradong mamalasin ako. Gu Shuangcheng, tapos mo na ba ang paggiling ng mga halamang gamot? Ibigay mo na. Papunta na. Malapit nang matapos ang paggawa ng mga pildoras. Bakit wala pang problema? 灭火！ Pugutan ng apoy. Fang Xiaozi, anong ginagawa mo? 方小 Fang Xiaozi, bakit ka nakatitig? Fang Xiaozi, anong ginagawa mo? Alam mo ba na halos nasira mo ang lahat ng gamot ko? Tang Shixiong, pasensya na. Nawala ako sa isip kanina. Hindi na maulit iyon sa hinaharap. Buti na lang at mabilis na kumilos ang Shuangcheng sa pagkakataong ito. Kaya't 2 lang ang nawalang pil. Dahil sa mga taon ng iyong pagsisikap, paparusahan kita ng kalahating buwan ng sahod. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Maraming salamat, Kuya Tang, sa hindi mo pagbigay ng todo. Shuangcheng, 你很不错， magaling ka. May mata ka sa mga bagay. 你突破 Nakaabot ka na sa 2 antas ng pagpapalakas ng ki. 上午的 Kanina lang, nasa unang antas ka pa. 怎么一 Paano ka biglang nakaabot? 多亏了 Salamat sa binigay mong idea, Kuya Tang. 吃了一 Pagkakain ko, narating ko agad ang hangganan. 本来以为 Akala ko abutin pa ng ilang araw bago ako makalusot. 我刚才 Kakabigay lang sa akin ni Kuya Fang ng 2 pirasong pildoras. 方师兄 Sabi ni Kuya Fang, kapag kinain ko raw, siguradong makakalusot ako. 结果 At nang kainin ko nga, totoo pala. Nalagpasan ko ang 2 antas ng pagpapalakas ng ki. 我还要 Kaya kailangan ko talagang magpasalamat kay Kuya Fang. Gumastos pa siya ng mahigit 200 pirasong espiritual na bato para lang bilhin ang mga pilidoras ng pagkalito. Hindi lang siya nagkamali, 反而还让 kundi lalo pang tumaas ang kanyang kakayahan. Lahat tayo ay nasa ilalim ni Ginoong Tang. 互相帮助 Dapat tayong magtulungan. 以后我 Sa hinaharap, tiyak na tutulong ako kay Ginoong Fang, 好好的 na maayos na matulungan si Ginoong Tang, 让唐师 upang makapag-focus si Ginoong Tang sa paglikha ng gamot.
CJ, 既然你已经 ngayong nasa ikalawang antas ka na ng pagsasanay ng ki. 那以后 Mula ngayon, tutulungan mo na si Xiao Zai sa pagtulong sa akin. 你真 Ang talas ng obserbasyon mo. 一定可以 Siguradong magagawa mo ito ng mahusay. 真的吗？ Talaga, ang galing naman yan. 多谢 Maraming salamat, Kuya Tang. 250 pirasong Spirit Stone ang nawala lang. Tapos natulungan ko pa siyang umangat ang antas. Bakit ang tanga ko naman? 不行， Hindi pwede. 我必须 Kailangan kong ayusin siya agad. Talagang magandang trabaho itong Alchemy Pavilion. Sa panahong ito, nakapag-ipon ako ng 100 piraso ng mababang antas na espiritu na bato. Panahon na para pumunta sa pamilihan at bumili ng ilang bagay. Bibili muna ako ng 7-star grass na kailangan ng nakatatandang kapatid bago maglibot. Anong mga halamang gamot ang bibilhin mo, Ginoo? Magkano ang presyo ng kiksingkaw? 我要买 Bibili ako ng 200 piraso. 老爷 Ginoo, 10年费的 ang isang bungkos ng kiksingkaw na 100 taon na ay 50 mababang uri ng Spirit Stone. 下品零食一款。我要 Bibili ako ng 20 bungkos na 10 taon lang ang tanda. 便宜些 Pwede bang tawaran? 当然 Siyempre, pwede naman. Kung bibili ka ng 20 bungkos, kailangan lang ng 78 pirasong mababang antas na espiritual na bato. Kristal na nukleo ng mabangis na halimaw na Red Flame Pig. Ibebenta ito sa 1,000 mababang antas na espiritual na bato. Mataas na antas na kagamitan, King Lian Sword. 500 mababang antas na espiritual na bato. Kung kailangan mo, bilisan mo na. Bakit mo pa ibinibenta ang ganitong klaseng gamot na napakapangit? Tama. Karaniwan naming itinatapon ang ganitong uri ng elixir bilang basura. Haha, ang elixir na ito ay parang parisukat. Kapag nilunok mo, baka magka-sore throat ka. Huwag mo akong pagtawanan. Lahat naman ay dumaan sa ganitong sitwasyon. At saka, ang elixir ko ay hindi palang umabot sa tamang antas. May bisa pa rin ito. Hey, mukhang maganda ang iyong pananaw. Titignan ko kung sino ang tanga na bibili ng mga bagay mo. Aalis na ako. Magkano ang mga dan mo? 是怎么卖的？ Gusto mo bang bumili ng dan ko? 我都来问 Nagtanong na ako sa'yo. 你还这样 Bakit ka pa nagtanong ulit? 这不是 Hindi ba't sobrang labis na ito? 是的， Medyo kapos ako sa pera. 吃不起好， Hindi kayang bumili ng magandang pill. 所以 Kaya gusto kong makita kung paano mo ito binebenta. Sino ang nagsabing hindi mabebenta ang pill ko? Sasabihin ko sa inyo. Nandito ako para tulungan ang mga taong katulad nito na kapos sa pera. 当然， Siyempre, 我的单 maaaring medyo mababa ang bisa ng pill ko. 这一枚 Ito ay isang healing pill. Pagsusuri ng mababang antas. Hehe, mababang antas. 这一枚 Ito ay isang key gathering pill. Pumunta ako kung hindi mo sinabi. 我还以为这 Akala ko ito ay isang money. 我也 Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang naging resulta. 我明 Sundin ko naman ang paraan na itinuro nila sa akin. Ilang espiritual na bato ang halaga ng isang key gathering pill? Yelan, 10 pirasong mababang uri ng espiritual na bato. Maaari bang mas mura pa? 我手上 Wala akong masyadong espiritual na bato. 那就 Sige, 8 pirasong mababang uri ng espiritual na bato na lang. Ito na ang pinakamababa. 行， Sige, 8 piraso ay ayos na. 这是 Kukunin ko ang lahat ng 10 gathering key pills na ito. 好好 CJ, 好 CJ, CJ. 你买 Bibili ka ng 10 piraso ng Jukidan. 我送 Bibigyan kita ng isang liyaw siyang dan ng libre. May iba ka pa bang kailangang bilhin? 这个蓄力 Gusto mo ba itong sulidan? Pwede nitong pataasin ang lakas mo ng isang antas sa maikling panahon. Tumatagal ito ng mga 15 minuto. 当然， Siyempre, baka medyo mahina lang ng kaunti ang epekto ng dan na ito. 这是好 Magandang bagay ito. 短时间 Biglang lalakas ang kapangyarihan mo sa maikling panahon. 效果丰 Hindi mo rin kailangang mag-alala sa epekto. 因为有效 Dahil may maliit na punla. Magkano ang isang piraso ng pinalalakas na dan na ito? 10 piraso ng mababang uri ng Spirit Stone. Mahalang mga halamang gamot na ginamit dito. Hindi ko na talaga kayang ibaba ang presyo. Sige, ibigay mo na rin sa akin ang dalawang ito. 可以 Pwede bang 19 na piraso ng espiritual na bato? 因为我 Kasi gusto ko pang bumili ng isang lumilipad na papel na crane. Gusto mo ng lumilipad na papel na crane? 这个 Ito ay sobra sa akin na lumilipad na papel na crane. 一起卖 Ibebenta ko na lang sa'yo. Ayos. Mas mabuti na rin at hindi na ako kailangan pang bumili sa ibang lugar. Tama na. 我叫连 Ako si Lian Pihaw. Mula sa Xinyu Valley. Kung kailangan mo pang bumili ng pill, basta pumunta ka sa Xinyu Valley at hanapin ako. Tinitiyak kong mura ang presyo. 好， CJ, 那以后 kaya hindi maiiwasan na magiging abala ako kay Lian. 是杂役 Nakakaawa talaga ang mga aliping disipulo. Ang kaya lang nilang bilhin ay ganitong klase ng pildoras para mag-ensayo. Sobrang kawawa talaga nila. Totoo yan. Noong araw, ganyan din ang pinagdaanan ko. Hay, anong klaseng walang kwentang pildoras ang binebenta nyo? Wala man lang epekto. Hindi po maaari, Ginoo.
Ang mga gamot natin ay talagang napakabisa. Baka nagkamali ka lang. Nagkamali, kalimutan mo na. Kahit malas ako, Dine. Ginoo, sandali lang po. Bakit mo pa ako tinatawag? Ginoo, may mga bagay akong hindi na kayang sabihin kanina. Siyempre, maraming tao sa botika. Ginoo, bibili ka ng lason. Siguro may kaaway ka, di ba? Ginoo, sa totoo lang, hindi lang lason ang paraan para sa kaaway. May isa pang paraan na mas simple at brutal. Sabihin mo na anong paraan. Maaari tayong maghanap ng mga nag-iisang tao. Kilala ko ang isang nag-iisang tao. Ang lakas niya ay nasa ika-4 na antas ng paglikha ng enerhiya. Huwag mong isipin na siya ay nasa ika-4 na antas lamang. Ngunit sa ilalim ng parehong antas, walang sinuman ang makakalaban sa kanya. Kaya kung mayroon kang kaaway na nais mong harapin, maaaring gumastos ka para humingi ng tulong sa kanya. Sige na, sige na. Tang Shixong, ito ang Kiksingkaw. At meron pa silang ibinigay sa akin na 2 murang mababang uri ng espiritual na bato. Itong 2 espiritual na bato ay naipon mo sa pamamagitan ng iyong kakayahan. Ilagay mo na lang sa'yo. Makakabili ng mga halamang gamot at may rebate pa. Bakit hindi sinabi sa akin ni Fang Xiaozi noon? Iyan tiyak na siya ang kumuha ng sobra. Lene. Tiyak na sinabi na naman ng batang ito ang masama tungkol sa akin. Mukhang kailangan kong hanapin ang mga nag-isang tao para labanan siya, Lene. Huwag mo akong sisihin. Komisyon, 300 mababang espiritual na bato. Bayaran mo muna ang kalahati. Ang natitira ay ibigay mo sa akin pagkatapos kong patayin siya. Sa susunod na lumabas si Gu Shuangcheng mula sa sekta, makipag-ugnayan ka sa akin gamit ang jade slip na ito. Pupunta na ako ng maaga para maghintay sa kanya. Lanan. Mukhang kahit ang pabrika ng Peking Pill, matapos ipurify ng maliit na punong ito, ay maaari ring maging ganap na antas. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag na-upgrade ang pill na ito sa ganap na antas. Ano kaya ang magiging epekto nito? Kahit ang mababang uri ng unang antas na lakas na elixir, ay kayang magpataas ng isang antas ng lakas. Ilan pa kaya ang madadagdag kung perpekto ang elixir? Haha, sobrang excited ako. Siguro bukas ng umaga, makikita na natin ang perpektong lakas na elixir. Shuangcheng, sumama ka sa akin. Lanan. Simula ngayon, ikaw na ang tutulong sa akin magkontrol ng apoy. Ang pwesto ng pagkontrol ng apoy ay laging kay Fang Xiaozai. Ngayon, ako na ang gagawa. Ibig sabihin ba nito, na kaya ko nang palitan si Fang Xiaozai? Si Senior Tang. Hindi nagmamadali ang Shuangcheng na maglinis. Mayroon ka bang mga tanong tungkol sa iyong pagsasanay? Senior Tang. Gusto kong itanong kung gaano katagal ang kailangan para umakyat ng isang antas sa key refinement. Ilan bang beses ito kumpara sa nakaraang antas? Ngayon na nakalampas na ako sa ikalawang antas ng key refinement. Malinaw kong nararamdaman na bumabagal ang pag-unlad ng aking pagsasanay. Nakadepende ito sa kung aling antas ng key refinement ka naroroon. Kung ito ay sa unang 3 antas, karaniwan ang oras na kinakailangan para sa bawat antas na makamit ay hindi bababa sa 10 beses ng nakaraang antas. Kung hindi maganda ang swerte, maaaring maipit ka sa isang antas ng matagal. Siyempre, ang sinasabi ko ay tungkol sa solong espiritual na ugat. Tungkol sa iyong 5 elemento na espiritual na ugat. Ang kinakailangang oras ay dapat na mas marami. Maliban na lang kung marami kang ininom na dan. Pero ang dan na yan, bukod sa mahal na nga. Hindi pa pwedeng madalas inumin. Kasi lahat ng dan may halong dumi. Kapag tumagal sa katawan, nagiging laso ng dan. Maliban na lang kung puro perpektong dan ang iniinom mo. Sa katawan ng isang tagapaglinang, ang spiritual vein ay siyang imbakan ng spiritual energy. At ang ugat ng espiritu ay para sa pagkuha ng espiritu mula sa kalangitan at lupa. At pag-convert ng espiritu sa katangian ng espiritual na kapangyarihan. Bawat ugat ng espiritu ay nangangahulugang. Mayroong katugmang ugat ng espiritu sa loob. Mukhang mas marami ang ugat ng espiritu. Mas marami ring katugmang ugat ng espiritu. Kaya mas malakas ang kapangyarihan. Ngunit hindi ito totoo. Dahil mas marami ang ugat ng espiritu. Mas manipis ang daluyan ng espiritu. Mas manipis ang ugat ng espiritu. Mas mabagal ang bilis ng pagsipsip ng espiritu. Bago pa man makapagpabago ng kakayahan. Nauubos na ang buhay. Ang isang ugat ng espiritu ay parang malaking bote na ito. Kapag malaki ang bibig ng bote, mabilis ang pagpasok ng tubig sa bote. Mas makakatipid din ng mas maraming tubig. At itong 5 elemento ng espiritual na ugat ay parang maliit na bote na ito. Mukha silang kasing laki ng malaking bote. Pero magkaiba ang dami ng kayang lamanin ng tubig. Kahit pagsamahin ng 5, hindi pa rin kasing bilis ng isa lang. Kaya ang mga taong may 5 elemento ng espiritual na ugat
Maliban na lang kung may napakalaking suporta ng mga yaman. Araw-araw, kumain ng 12 piraso ng perpektong elixir. Kung hindi, sa isang buhay ng pagsasanay, makararating ka sa antasyang 3 na maganda na. Nakuha ko ang perpektong elixir sa pamamagitan ng maliit na punong ito. Kung masyadong mabilis ang pag-unlad, tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng iba. Posible pang mahuli ako at disekahin para tingnan. Mukhang kailangan ko ng bahagyang kontrolin ang bilis ng aking pagsasanay. Senior Tang, gusto ko sanang magtanong. Gaano kalakas ang bisa ng mababang antas na ksulidan? Ang mababang antas na ksulidan ay kayang magpataas ng isang antas ng lakas. Pero ang tagal ng epekto nito ay depende sa antas ng kakayahan. Halimbawa, kung mula sa ikalawang antas ng ki refining papunta sa ikatlong antas, maaari itong tumagal ng 15 minuto. Ngunit kung ikaw ay nasa ika-10 antas ng pagninilay, maaaring tumagal lamang ito ng ilang paghinga. At saka, ang dana ito ay may mga panganib kapag ininom. Habang tumatagal ang oras, mas malaki ang panganib. Ito ay isang paraan na dapat gamitin lamang sa mga sitwasyong may kinalaman sa buhay. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng perpektong patuloy na lakas na dan na may 12 simbolo, kumpara sa patuloy na lakas na dan na nasa unang antas? Maraming mas mababang uri ng perpektong pill at isang uri ng pill. Perpektong pill. Para sa iyo na nasa ikalawang antas ng ki, maaaring umabot ka sa ika-4 na antas. Pareho ang tagal ng epekto. At ito ay perpektong energy pill. Walang masamang epekto sa katawan kapag ininom ito. Ngunit ang paglikha ng Yipin Yuan Mandan ay napakahirap. Walang sinuman sa ating sekta na makakalikha nito. Ang mga nakatatandang tao sa loob ng sekta ay marunong. Ngunit ang mga may ganitong kakayahan, tiyak na hindi lang ito ang kanilang nililikha. Kaya ang bagay na ito ay karaniwang may merkado ngunit walang presyo. Sige, marami na akong nasabi sa iyo ngayon. Mag-usap tayo sa ibang araw. Maraming salamat, Ginoong Tang, sa iyong mga aral. Ginoong Fang. Ikaw. Tulungan mo ang Ginoong sa loob na kontrolin ang apoy. Baka hindi ka natagpuan ng Ginoong Tang. Kaya't pinahintulutan akong pansamantalang pumalit. Mayroon ka pa bang ibang bagay, Shixiong Fang? Kung wala na, uwi na ako. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tiyak na alisin kita. 10 piraso ng perpektong kipil. At 2 piraso ng perpektong antas na power pill. Sapat na upang itaas ang lakas ng 2 pang antas. Wala pa akong panahon ng pagkapagod, hahaha. Sana ay may isang storage bag na maaari mong dalhin kahit saan. Sige, itago na lang ito sa ilalim ng kama para hindi makita ng iba. 10 perpektong key gathering pills. Sa wakas ay naitaas ko ang aking antas sa huling bahagi ng key refining stage 2. Haha. Shuangcheng, bumaba ka at bumili ng ilang spirit powder. Bumili ka sa pamilihan ng Xinyu Valley. Mas mura doon kaysa sa ating sekta. Ang mga spirit stone na binigay ko sa iyo ay ayon sa presyo ng ating sekta. Kung gusto mong kumita ng kaunti, pwede kang bumili sa Xinyu Valley. Ang diferensya sa presyo ay sayo na. Salamat, senior brother. Pupunta na ako sa Xinyu Valley. Hindi ko alam kung may panganib sa daan. Mas mabuti nang dalhin ang lakas na pilas at gamot sa sugat. Yenan, sa wakas dumating na ang pagkakataon. Umalis na si Gu Shuangcheng sa sekta. Malapit na siyang pumunta sa Xinyu Valley para harangin. Pagkatapos ng pagbili sa Xinyu Valley ngayon, matapos makuha ang pulbos na pampatatag ng espiritu na kailangan ni Senior, kailangan kong hanapin ang Lianpi Monkey. Kunin mo ang mga pil na hawak niya. Bakit parang siya ay papunta sa akin? Wala naman akong ginawang masama. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Ikaw si Gu Shuangcheng, di ba? Hahaha. Ako si Lao mo. May mga tao na nagbayad para sa buhay mo. Yun huwag ka nang lumaban. Ikaw, isang cultivator sa ikalawang antas ng ki. Hanggang kailan ka makakapagtago? Hahaha, ano pa ang pinipilit mong ipaglaban? May sapat pa bang espiritual na lakas sa katawan mo para makaiwas? Sumuko ka na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Hahaha. Talaga bang akala mo nakain mo na ang power up pill? Sinabi mo bang ang nasa ikatlong antas ng ki refining ay kalaban ko? Ako ay nasa ika-4 na antas ng ki refining. Imposible yan. Ay.
Ganito ba ang pakiramdam ng ika-4 na antas ng Ki Refining? Ang lakas. Ika-4 na antas ng Ki Refining. Anong power boosting pill ang ininom mo? Bakit kaya mong pataasin ang lakas mo ng 2 antas? Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Yelan, mukhang minamaliit kita. Hindi ko inakala na meron kang mataas na antas ng lakas na Dan. Pero akala mo ba, dahil lang sa Dan na yan, kaya mo nang maging kalaban ko? Yelan, kanina lang ako naging pabaya kaya nasaktan mo ako. Hahaha. Ngayon, hihintayin ko na matapos ang epekto ng iyong imbakan na gamot. Sa oras na yon, tingnan natin kung saan ka tatakas. Kapag nahuli na kita, tiyak na pipilitin kitang sabihin kung saan galing ang gamot na yon. Lene. Tama ka. Ang imbakan na gamot ay talagang hindi makakapagpatay sa'yo. Ngunit sino ang nagsabi sa'yo na isa lang ang meron ako? Ito ay isang Zengling Dan. Inumin mo ito. Ang lakas ko ay aabot ng hindi bababa sa 5 antas ng Lian Qi Realm. Ay. Yenan, marami ka palang gamit, bata. Kinain ko na ang Zengling Dan na ito. Kahit isang antas lang ang madagdag. Kaya kitang patayin sa isang iglap. Ano itong elixir? May laso nito. Ay. Lene, bakit kailangan pang gumawa ng ganitong mga bagay na nagpapatay ng tao? Ay, ganito ba kayaman ang batang ito? Hindi tama. Saan kaya napunta ang kanyang libong papel na crane kanina? Hindi ko akalain na ganito kayaman si old mo. Talagang mayaman siya sa dugo at gulo. Hehe, ngayon ay hindi na ako kailangan pang bumili. Lanan, dahil sa ibinigay mong storage bag sa akin, gagawa ako ng libingan para sa'yo. Tingnan ko kung ano ang laman nito. Uy, itong batang ito ay medyo mayaman. May 540 na piraso ng liwanag na bato, at may 8 piraso ng mababang antas na pagsasama ng enerhiya na biyaya. Mukhang ang nasa kabilang dulo ng mensaheng ito ay ang taong nagpapasugod kay Lao Mo para patayin siya. Wala akong kaaway. Kaya malamang na si Fang Xiaozi ito. Yan ay kalimutan na. Una, hayaan mong lunukin ng punla ang mga ito. Ngayon, makakapagpataas na naman ako ng aking kakayahan. Hehe, meron na tayong storage bag ngayon. Hehe, hindi masama. Nakatipid ako ng 16 na espiritual na bato. Ay, anong nangyayari? Bakit nanginginig ang punla? Tinuturo ba niya ako sa harap na pwesto? Dito tiyak na may mga bagay na gusto ng mga punla. Sige, hahawakan ko muna. Hey, bibili ka ba? Kung hindi bibili, huwag humawak. Huwag mo nang galawin yan. Anong balak mo? Bibili ako, siguradong bibili ako. Gusto ko lang tingnan kung kailangan kong bumili ng mas marami. Ito na siguro iyon. Akala ba ng punong sanga na magandang bagay ang pirasong ito? Magkano ang bentahan ng ganitong espiritu? 100 na mababang espiritu na bato bawat isa. Pwede bang mas mura? 70 mababang espiritu na bato na lang. Hindi pwede, kung gusto mo, bilhin mo na lang. Sobrang mahal, baka pwede mo ring ibigay sa akin ang bagay na ito. Kailangan ko ng pampindot. Mukhang maganda itong gamitin pampindot. Nakuha ko ito ng hindi sinasadya. Hindi ko rin alam kung ano ito. Ganito na lang, kung bibili ka ng 2 piraso. Ibibigay ko na sa'yo. Sige, 2 piraso ay 2 piraso. Minsan o sa huli, kailangan din ito. Ang bagay na ito ang dahilan kung bakit naging ganito ka-stressed ang munting punla. Hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari matapos nitong lunukin ang piraso ng pintuang kahoy. Ano kaya ang magagawa nito pagkatapos? Kamusta? Nandito ako para hanapin ang inyong sekta. Yung senior na tinatawag na Lian Pihao. Gusto kong bumili ng ilang bagay mula sa kanya. Hintayin mo. Magpapadala ako sa kanya ng jade na mensahe. Sino na gustong bumili ng mga pildora sa akin? Ikaw pala. Sa wakas, pumunta ka rin sa akin. Kung hindi ka pa pumunta para bumili ng pildoras, ako na mismo ang pupunta sa Kinyon Sect para hanapin ka. Senior Lion.
Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo ngayon. Anong mga gamot ang pwede kong pagpilian? Sa pagkakataong ito, meron akong key gathering pill. May power accumulation pill, healing pill, at espesyal na key gathering pill. Marami akong nilikha nitong mga nakaraang araw. Sige, ilabas mo muna, tingnan ko. Pipili ako. Ang galing ng taong ito sa paggawa ng gamot, hindi talaga umuunlad. Sayang naman ang ganitong magandang materyales. May kabuang 18 na kidan, 5 na power dan, at mayroon pang iba. Kukunin ko pa rin ito sa parehong presyo tulad ng dati. Hehehe, magandang kaibigan. Talagang sinusuportahan mo ang negosyo ko. Mayroon na akong ganitong karaming espiritual na bato. Maaari na akong lumabas at magsaya. Palitan natin ang ating mga mensahe. Para makapag-ugnayan tayo ng madalas. Palitan mo ang snacks para makapag-enjoy. Hindi ba't hindi ka nag-ayuno sa araw-araw? Bakit ako mag-ayuno? Napakaraming masasarap na pagkain sa mundo. Bakit hindi ko ito kakainin? Ano pang silbi ng buhay? Nag-init ako ng elixir para palakasin ang sarili. Hindi ba't ang layunin ay para makakain ng mas masarap na pagkain? Grabe naman. Yung iba nag-aaral ng pagkasanto para maging malakas. O kaya'y naghahanap ng daan. Ikaw para lang kumain ng mas masarap na pagkain. Kapatid, ibenta mo sa akin ang mga pil na ito. Hindi ka ba nalulugi? Hindi ba mas mahal ang mga materyales na ito? Huwag kang mag-alala. Wala akong binabayaran para sa mga materyales. Tuwing pumupunta ako sa lolo ko, kumukuha ako ng kaunti. Sapat na yon para sa akin sa mahabang panahon. Kakain na ako ng masarap. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka ulit. Tutulungan kitang maghanda. Libre ang mga halamang gamot. Ang unggoy na ito, baka. Anak kaya ito ng isa sa mga elder ng Star Moon Valley. Bakit kaya hindi pa sumasagot si Lao mo sa akin? Hindi pa kaya niya nakuha? Sa totoo lang, ganito na ang oras. Dapat matagal nang nagkita si Gu Shuangsheng at siya. Baka may nangyaring masama. Baka umalis si Kuya Tang ngayong araw. Alala ko namang hindi siya umalis, ah. Anong nangyayari? Kuya Tang, nakauwi ka na? Gu Shuangsheng, ikaw. Bakit ikaw? Bakit ka bumalik? Lene, mukhang silaw mo talaga ang tinawag mo ah. Maganda. Anong nangyari, Guru Fang? Sa tono ng boses mo, parang hindi ako dapat bumalik ah. Hay hindi, hindi. Pakiramdam ko lang ang bilis mong bumalik. Sa totoo lang, dapat ilang oras pa bago ka makabalik. Hehe, siguro sinuwerte lang ako. Kaya maaga akong nakabalik. Kuya Tang, ito ang binili kong guling powder mula sa Star Moon Valley. Nakatipid ako ng 16 na mababang uri ng spirit stones. Shuangsheng, masyado ka talagang mabait na tao. Sa ugali mong ganyan, madali kang maloko. Ang bait mo talaga sa akin, senior. Paano ko magagawang lokohin ka pa? Kung gagawin ko yon, hindi rin mapapanatag ang konsensya ko. Yelan, mabuti na rin. Sobrang dalisay at mabuti nga. Kung wala ka namang ibang ginagawa, mauuna na ako. Talaga siyang taong maasahan. Hindi ko akalain na ang mga piraso ng kahoy ay makakapagpa-evolve sa punla. Ngunit hindi ko alam kung kailan makakain ng sapat na piraso ng kahoy ang punla. Ang bagong sanga na tumutubo sa maliit na puno ay may bagong gamit kaya. Noong nakaraan, nakakuha ako ng 6 na perlas. Ngayon, susubukan kong bigyan ito ng 8. Tama nga, tumaas na. Sa susunod, makakakuha ako ng 8, hindi masama. Ngayon, mas mabilis na ang aking pagsasanay. Mukhang nakipag-ugnayan na siya kay Lao mo. Bakit bumalik si Lao mo sa Shuangsheng ng maayos? Kahit isang braso, hindi naman nawawala. Nagbigay ako sa iyo ng 150 na bato ng espiritu. Tinanggap mo ang pera pero hindi ka nagtrabaho. Sa susunod na bababa ako, tiyak na hahanapin kita para sa usapan. Lene, si Fang Xiaozi nga talaga ikaw. Ngunit balang araw, itataboy ka rin mula sa silid ng elixir. Yung sa Empresses in the Palace pa lang, napanood ko na ng mahigit 80 episodes. Sino bang hindi marunong gumawa ng kalokohan, Genen? Ay, mukhang wala na talaga akong pag-asa. Wala na akong magagawa kundi hintay na lang na paalisin ako ni Kuya Tang sa silid ng paggawa ng Pildoras. Xiaozai, nandyan ka pa ba sa Kinyon Sect na yon? Ako, nakaabot na ako sa Foundation Establishment. Kailan ka ba libre, magkita-kita naman tayo. Matagal na tayong hindi nagkikita, nag-level up na siya. Sobrang naiinggit ako. Ay, pwede ko siyang hilingin na tulungan akong ayusin yung batang iyon. Mukhang kailangan ko na siyang makausap. Panahon na para subukan ang pag-akyat sa 3 antas. Wala pa ring senyales ng paggalaw. Isang-isa pa.
Huli na ito. Kung hindi pa rin makakalampas, kailangan ulit tayong pumunta kay Lian Piho para bumili. Lene. Ay. Bakit ganito na ang aking espiritual na ugat? Kailangan kong magtanong kay Guru Tang tungkol dito. Ngunit ang mga elixir ni Lian Piho ay hindi rin nagastos ng personal. Sa wakas, umabot na ako sa ikatlong antas ng pagpapalakas ng ki. Shuangcheng. Nasa ikatlong antas ka na ng pagpapalakas ng ki. Ang bilis mo naman. Nang bumili ako ng mga halamang gamot nitong huli, kuya, nakasalubong ko ang isang alkemistang tagagawa ng pildoras. Nagbebenta siya ng mga kakaibang anyo ng pildoras ng mura. Pero kung hindi ako iinom ng pildoras, hindi ko mapapalakas ang aking lakas. Kaya bumili ako ng marami. Sa tingin ko, ito na ang mga elixir na nagpapalakas sa aking kapangyarihan, hindi ba? Kaya mo bang kumain ng ganitong elixir? Ang mga dumi sa loob nito ay makakasama sa iyo at magdudulot ng hindi nakikitang pinsala. Ngayon, hindi pa ito halata. Pero kapag tumaas ang iyong kapangyarihan, ang mga dumi na ito ang magiging hadlang mo. Kuya, una, wala akong maraming espiritual na bato para bumili ng magagandang dan. Pangalawa, wala rin akong magandang espiritual na ugat. Kung hindi ko gagawin ito, baka kahit matapos ang buhay ko, hindi pa rin ako magtatagumpay sa pag-breakthrough. Kaya imbes na maghintay sa kamatayan, mas mabuti pang subukan ko na lang ang ibang paraan. Ang mga susunod na bagay, bahala na sa hinaharap. Unti-unti ring magiging maayos ang lahat. Sumama ka sa akin. Ang pag-ensayo pagkatapos ng ikatlong antas ng paglinis ng ki ay hindi na katulad ng dati. Ipapaliwanag ko ito sa iyo ng maayos. Elngan. Ngayon na umabot ka na sa ikatlong antas ng paglinis ng ki, napansin mo na bang nagkaroon na ng kulay ang iyong espiritual na ugat? Ito ay ginto, berde, asul, pula, at itim na mga kulay. Ito ay dahil simula sa ikatlong antas ng Ki Refining Realm. Kailangan mo ng unti-unting magsanay ng attribute na espiritual na lakas. Halimbawa, ang isang kultibador na may isang ugat ng apoy. Simula ngayon, kailangan niyang unti-unting gawing lahat ng espiritual na lakas sa kanyang mga ugat bilang lakas ng apoy. Pero ikaw, 5 ang iyong espiritual na ugat. Automatikong nagiging 5 kulay ito. Kaya kailangan mong gawing katumbas na katangian ang lahat ng iyong espiritual na lakas. Ito ang dahilan kung bakit bumabagal ang bilis ng iyong pagsasanay pagkatapos ng ikatlong antas ng refining ki. Kaya sa ating sekta, kailangan ay refining ki. Ika-4 na antas muna bago maging panlabas na disipulo. Dahil 79% ng tao ay hindi makalagpas sa ikatlong antas. Siyempre, halos lahat ng mga kultibador na may 5 ugat ng espiritu ay karaniwang nagpo-focus lang sa isa sa mga ugat. Ang kahinaan nito ay mahirap talunin ang kapwa kultibador na pareho ang antas. Ang kalamahan naman ay mas mabilis kang makakaabot sa antas ng foundation establishment. Kapag naabot mo ang foundation establishment, ang buhay mo ay maaaring umabot ng hanggang 200 taon. Kaya, ikaw ang dapat magdesisyon sa dalawang pagpipiliang ito. Pero ang payo ko, mag-focus ka sa isang ugat ng espiritu. Ganito pala yon. Kaya pala ayaw ng lahat ng sekta. Sa mga taong may 5 elemento, kahit na umabot na sila sa yugto ng pagbuo ng pundasyon, wala ring silbi. Wala silang kahit anong kakayahang makipaglaban. Gusto kong subukan muna ang sabay-sabay na pagsasanay ng 5 elemento. Kung hindi ako mapapayag. Alam ko na pipiliin mo rin ito. Dahil lahat ng tao ay ganito ang iniisip. Lahat gusto ng 5 uri ng ugat. Pero sa huli, lahat ay nagkokompromiso. Ganito na lang. Unahin mong sanayin ang ugat ng apoy. Tapos ituturo ko sa iyo ang alkemya. Pagkatapos ng lahat, kapag naging alkemista ka, hindi ka na maubusan ng mga batong espiritual. Mas magiging madali ang landas ng pag-aaral. Ngayon ay nasa ika-12 na antas na ako ng paglinang ng ki. Tinatayang sa ilang panahon pa ay magiging panloob na disipulo na ako. Kapag kaya mo na ang paglikha ng mga elixir at sapat ang lakas mo, maaari ko nang ipamana sa iyo ang silid ng paglikha ng elixir na ito. Malaking utang na loob kay Kuya Tang Liang. Hindi malilimutan ng Shuangcheng ang kabutihan mo. Ay, tumayo ka. Talaga, naantig din ako sa iyong tibay at kabaitan. At ang willingness kong turuan ka ay isang bagay. Kung matututo ka ay ibang usapan. Depende pa rin ito sa iyong kapalaran. Ito ay isang batayang kaalaman tungkol sa paglikha ng elixir. Nandito rin ang ilan sa aking mga karanasan. Kunin mo ito at pag-aralan mo. Sa hinaharap, ang silid na ito para sa paglikha ng elixir. Kapag hindi ko ginagamit, maaari kang mag-alchemy. Salamat, kapatid Tang. Kapatid Tang, nag-alchemy ka pa ba? Maaari ba akong bumili ng ilang materyales at subukan ito? Ang bilis mo namang gustong subukan ito. Sa mga nakaraang araw, paulit-ulit kong pinag-aralan ang mga librong ibinigay mo sa akin. Pakiramdam ko, kailangan talagang subukan ang alchemy. Wala nang kailangan para sa espiritu ng bato. Narito ang mga materyales para sa 0 piraso ng bone replenishing pill. Ito ay mula sa mga natira noong nag-aral pa ako ng alchemy. Subukan mo muna ito. Salamat, kapatid Tang. Sobra na akong nagtitiwala sa sarili. Pero ayos lang. Ang pagkatalo ay anak ng tagumpay. Kung hindi umubra sa 1 beses, subukan ulit ng 2 beses. Basta't nasayang na. Kukunin ko na lang ang mga punla para linisin, hehe. Kumusta? Medyo mahirap, nabigo ako.
Magsimula tayo sa ganito, dahan-dahan lang. Noong una, ilang beses akong nabigo ng direkta. Pagod na pagod sa tabi ng danding. Gumugol ako ng mahigit 1 buwan. Bago ako nakagawa ng kaunting progreso. Nga. 4 na araw na itong sunod-sunod. Isa lang akong kumpletong sugudan ang naiprepara. Kailangan ko pang mag-practice ng higit pa. Target ko, 1 buwan mula ngayon. Maaari din akong makamit ng kaunting tagumpay tulad ni Tang Shixong. Tang Shixong, uwi na ako para magpahinga. Nakadan na. Ito ay naging dan na. Aba, 4 na araw lang ito. Nakadan na siya. Hindi ito ang sinasabi kong kaunting tagumpay. Noong panahong iyon, nag-aral ako ng mahigit 1 buwan. Saka ko lang nahirapan mag-ensayo para makagawa ng 1 dan. Pero siya, 4 na araw lang nagawa na niya. Ano ba yon? Halimaw ba siya?